forever. Let's sing it one more time. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Listen, let's sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. For the last time, let's say it to the Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Let's sing, people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Yes, Lord. So Jesus, we praise you, Lord. Come on, church. Pag sinabi kong, sabayan niyo ako, sabayan niyo po. Pag sinabi kong Jesus, sabihin niyo po Jesus, okay? Jesus! 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 Let every breath Everything that is breath, that is breath, praise the Lord! praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Let everything Let everything that is breath, that is breath, praise the Lord! Praise the Lord! A praise in the valley, a praise in the mountain, a praise when I'm sure, praise when I'm doubting, a praise when outnumbered, a praise when outnumbered, praise when surrounded. This praise is the water my enemies drowns in. As long as I'm breathing, I have the reason to praise the Lord, oh my soul. Let's sing praise, praise the Lord, oh my soul. Yes, Lord. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise cause I know, I praise cause I know you stay in control. It's my praise is a weapon, praise is my weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that means hearing goes down. As long as I'm breathing, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. Let's sing praise, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I give him extra praise? Praise the Lord, oh my soul. Yes, Lord. Come on, church, let's sing it to him. Praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my. See somebody shout praise. Praise the Lord, oh
one more the last time, let's sing. Let every breath Everything that is breath, that has breath, praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Everything that is breath, that has breath, praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Papuri palakpak sa Panginoon. Jesus. Praise you, O God. Praise you, O Hallelujah. We give you praise. Yes, Lord. Patuloy po nating purihin ang ating Panginoon. Let's give Him the worship He deserved. Yes, oh God. Worthy to be praised. Yes, Jesus. You are good, Jesus. Thank you for your goodness. Yes. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will say of the goodness of God. Let's sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkness nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing all my life. All my life you have been faithful. You have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Goodness, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Let's sing one more time. Your goodness is running after, it's running after me. Goodness, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Come on, church, let's sing it to Him.
All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing all my life. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. For the last time, I will sing, I will sing of the goodness of God. Special plan, special plan, you deserve the glory. You have been, oh, you have been, oh, you have for every morning, for every open door, I know you're faithful, and I just wanna take you for every mountain, for every time you brought me through. I know you're faithful, and I just wanna take you for your forgiveness, for your forgiveness, for how you never turn away. I know you're faithful, and I just wanna take for your salvation, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I know you're faithful, and I just wanna take you, Lord. Oh, 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 and I just wanna take you, Lord. Oh, and I just wanna, you have been so good to me. Come on, church, let's sing. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me, God. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me, so good. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been.
church, let's worship Him. In every breath, every mouth, every tongue will worship You, oh God, Jesus. No, to worship You, raise our voice to You, because You're faithful, oh Jesus. Your
Yes, Lord. Every breath, every mouth, every tongue. Let's sing one more time. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Let's make it personal. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Maburing palakpak sa Panginoon Diyos. Oh, oh, oh. What a friend we have in Jesus. Oh, 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 oh. Yes, Lord. Amen. Amen. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo po ay magkakaroon ng pribilehiyo na mag-ikot at kamustahin po ang ating mga kapatid sa Diyos. Sige po, pwede po tayong tumayo at kamayan po natin ang mga kapatid natin sa Diyos.
Amen. Magandang umaga po muli sa lahat. Magandang umaga po and good morning. So ngayon po, sige po, bago po tayo dumako sa ating salita, meron pong magbibigay ng natatanging bilang. Ayun po, so may maging special number po. Tinatawagan ko po ang mga youth na nag-volunteer po sa outreach natin. So mga youth, ready na ba kayo? Tinatawagan po sila. Pwede po natin palakpakan ng Panginoon sa buhay ng mga youth na ito. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Ayan, thank you so much po. No? Ayan po yung ating mga youth na nag-volunteer po sa ating Angono Outreach. Kung di nyo po lingid sa kalaman ng iba, meron po tayong outreach na nag-lead po sila Nanay Irene at si Tatay Romy sa lugar po ng Angono. Ayan. Sa totoo po, akala ko po talaga hindi na matutuloy. Kasi parang kulang na po yung time namin for the preparation. Pero salamat po sa Panginoon dahil pinahintulutan po niya na matuloy po yung gawain doon. Gusto ko pong i-share din po sa inyo yung galak ng mga bata. Alam niyo po ba, nung dumating po kami doon, sobra po silang thankful at sinabi po nila na
Buti teacher, dumating kayo, akala namin hindi na kayo matutuloy. So doon pa lang po, malaking pasasalamat na po namin sa inyo pong tulong sa pag-support po sa gawain po ng outreach doon po sa Angono. Iyan po, siguro po, kukunin ko na rin po yung time na to para po magbigay ng pasasalamat kina Kuya Hill, kina Ate Jermaine, kina Ate Shen, kina Kuya David, kina Reg and Nap, kay Ate Aimee, ayan. At meron pa pong iba nag-send na hindi naman po na nagpakilala, ayan. Kina Kuya Rai, sa family po nila, kina Nanay Irene, sa ating pong mga volunteers, sa support po ng Zoe Church. Ayan, grabe po yung prayers po ninyo. Sobrang nakakatuwa po. Kung may pagkakataon po kayo next year, kahit po adult, pwede pong mag-join to feel yung love po ng mga parents, kung paano po sila naging thankful. Ganon din po sa mga parents, hanggang pag-uwi po namin, thank you po. Parang ganon po yung pasasalamat po nila, sobrang grateful po nila na napuntahan po sila. So, if ever po, no, gusto ko rin po i-open sa inyo for next year. Siguro po kung if you want to join, para ma-feel nyo rin po yung love ng mga kids. At sobrang thankful po ako sa mga volunteers natin. Kasi may mga baby doon na maliliit, talagang buhat-buhat nila. Alam nyo po yun, para kahit pa paano yung isang araw, talagang binigay po nila yung time and love po nila doon sa ating pong mga bata. At gusto ko rin po i-share, may isang bata po doon after po nung drama presentation, kasi nagdrama po yung mga young people for the story of the Word of God. May isang bata po doon na lumapit at sabi niya, "Teacher, ang galing! Ang gagaling nila. Yung Jesus, tapos yung nakahiga na nakalakad, ang galing." Sabi ko po, akala ko po parang joke-joke lang kasi nakakatawa po yung drama nila. Pero nag-strike po dun sa heart ng mga kids yung main story na kung kilala nila yung iba't ibang superhero, may the best na superhero at totoong superhero pala. At yun ay si Jesus. Ayan. Yun po yung nakakatawa dahil nag-strike po talaga sa heart nila yung story na si Jesus, yung nag-iisang superhero. Ayan. Na may gumawa ng miracles, iba't ibang miracles, healing and power. So, thank you for your prayers and support, Zoe Church. Totoong isang sabi lang po namin, ang dami na po nag-support at tumulong. So, ang papuri po ay para sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Thank you so much po and God bless po. Amen. Thank you po. Ayun. Sige po. Bago po tayo magdako sa ating pananalita, I encourage po na i-ready po natin ang ating mga notes, ating mga tablet, ang ating mga gadget para po mag-take down ng notes. So, ayun po. Sige po. Maraming salamat po ulit sa mga youth and volunteers natin and kay Ate Mitch, sa mga teachers po natin sa church. And maraming salamat po ulit sa mga nagsuporta po sa programang iyon, sa programa ng Panginoon. Ayun lang po. Sige po, hindi ko na po papatagalin, no? Tinatawagan ko na po si Pastor Marco De Luna. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor. Amen. Thank you, Arts. Ayan. Amen. So maraming salamat po sa ating mga young people and sa ating children ministry para sa kanilang taunang Vacation Bible School. Muli, palakpakan natin ang Panginoon para sa kanilang mga buhay. Amen. So good morning po muli and sa lahat po ng mga kasama natin sa church and sa kanila po mga tahanan via our Facebook Live. Again, kung meron po kayong opportunity na i-share ang atin pong gawain sa umaga pong ito, please do so, no, para mas marami po ang maabot ng salita ng ating Panginoon. So patuloy pong pasasalamat, no, mula doon sa mga ginamit ng Panginoon sa BBS, sa mga ginamit ng Panginoon, sa maganda nating awitan kanina sa ating worship team. Maraming salamat sa inyong mga buhay, sa atin pong mga ushers and usherettes. Again, sa mga may kasama mga bata, no, meron po tayong Sunday schools. Pwede niyo po silang dalhin doon para maturuan po sila ng ating mga Sunday school teachers. Sa ating po mga young people na may gawain mamayang hapon, sa adult ministry, sa women's ministry, sa Martha ministry.
sa mga Bible studies po natin. Maraming pong salamat kina Nana Erin, kina Tatay Romy, na patuloy na ginagamit ng Panginoon. Maraming pong salamat po sa inyo, sa mga nagdadala ng food natin every Sunday. Maraming pong salamat. Si Lord na po ang bahalang magbalik sa inyo ng pagpapala. And sa mga faithful po na nagkakaloob ng kanilang mga tithes and offering, maraming salamat din po sa inyong mga buhay and sa mga patuloy na nagdadala sa ating pong church sa prayer. Maraming pong salamat. Kaya patuloy po akong nag-aanyaya na bukas po ulit, Monday na naman, 7 p.m. po no, ng gabi via Google Meet. Magsama-sama po tayo sa pananalangin. No? Hindi naman po yung normal na prayer na nakatutok lang sa needs natin, kundi this time around, we can pray for the leadership of our church, yung ating mga kapatiran, yung ating mga ministries, yung ating mga gawain, yung ating mga brethren abroad, yung kalagayan ng ating bansa, yung kalagayan ng mundo. No? So, at least once in a week, we get to find time to pray for other people's needs. No? So, sama-sama po tayo ulit bukas, 7 p.m. again via Google Meet. Amen. So, sa umaga pong ito, gusto ko pong anyayahan ng lahat na tumayo at basahin po natin ang salita ng Diyos na atin pong pag-aaralan sa umaga pong ito. Our text is from the book of John, chapter 8. We'll start from verse 31 until verse 36. Ayan. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Verse 33 and 34. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailan may hindi kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Verse 35 and 36. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Tayong lahat ay sandaling yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na ito na ipinagkaloob ninyo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, na amin pong tinatamasa ngayon. Kaya mo, Panginoon, na magamit namin sa pagbibigay namin, Panginoon, ng kapurihan at kaluwalhatian sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin pong pag-aawitan at pagsamba. At ngayon, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pagsama at pangunguna po ninyo sa pag-aaral namin ng inyong pong salita. Patuloy niyo pong kasihan ang inyong mga salita namin pong binasa sa umaga pong ito, Panginoon, O Lord God. At dalangin namin, Panginoon, patuloy mo pong i-anoint ang aming pong pandinig, ang aming pong puso't isipan, Panginoon, sa patuloy na pagtanggap na iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo itong matanim sa aming mga puso, Panginoon, para patuloy na tumubo, Panginoon, at magbunga sa aming mga buhay. Makita, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, ang katotohanan ng iyong pong mga salita. Patuloy din, Panginoon, na paggabay at panguna sa iyong pong abang lingkod na gagamitin mo sa umaga pong ito. At anuman pong mga gawa ng kaaway, Panginoon, na naglalayo ng Panginoon, O Lord God, na alisin ang aming pansin, Panginoon, O Lord God, sa iyong mga salita ay aming pong sinasaway sa dakila at makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Maraming pong salamat, O Diyos, sa iyo po namin pinagkakaloob. Muli lahat ng papuri, pagsambat, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at maari na po tayong makaupo. So, we are still in our June sermon series entitled For Peace. Ano yung unang P natin last week? Pride. Ngayon naman po, ang ating second P of the 4 P's is paglaya. Sabihin po natin, paglaya. So, paglaya, meron siyang parang subtitle, no? Be a slave no more. So, ito pong nakaraang Friday, no? Tama. Sige, Jer, pwede na natin i-next. This last Friday, our nation celebrated its 120th year of independence. No, simula nung dineclare yung independence noong June 12,
98 sa Kawit Cavite ni General Emilio Aguinaldo, no, 128 years na ang nakakalipas. Pero gusto kong mag-review muna tayo sa ating kasaysayan, no? Yung himagsikan, no, bago na-declare yung kalayaan noong June 12, 1898, nagsimula yung mga himagsikan 1896. So, almost 2 years in the making yung pakikipaglaban nating mga Pilipino para makuha natin yung ating kasarinlan. Pero alam nyo mga kapatid, kung familiar pa o naaalala pa ninyo ito mula sa inyong HECASI or ano na ba ngayon, Social Science or Social Studies, noong yung Declaration of Independence ng Pilipinas noong June 12, 1898 ay hindi kinikilala outside the Philippines. Na particularly, hindi siya kinikilala ng Amerika na naging katuwang sa pagkatalo ng mga Espanyol ng mga panahon na yon. Noong 1898, same year, December, no, nagkaroon ng Treaty of Paris. Kasi nagkaroon ng Spanish-American War at tinalo ng Amerika ang Espanya. Doon sa Treaty of Paris ay nagkaroon ng kasunduan na bibilhin ng Amerika ang Pilipinas mula sa Espanya. Kasi initially, we were a colony of Spain. Tapos sa Treaty of Paris, binili tayo ng Estados Unidos sa halagang 20 million US dollars. No, yun yung naganap sa Treaty of Paris. Parang tinalo namin kayo, pero pakonsuelo namin sa inyo dahil mawawalan kayo ng bansa under ninyo, ito ang 20 million US dollars. Hindi po natuwa yung mga Pilipino. Siyempre, parang ang tingin sa atin, parang bagay na pwede mo lang bilhin, ano? So, nagkaroon ng Philippine-American War. Hulaan nyo kung sinong nanalo sa Philippine-American War. Nanalo ang Amerika. Kaya, pagkatapos natin na makalaya sa mga Kastila, ay naging colony naman tayo ng Amerika. Ayan. Pero, hindi katulad ng, kasi we were under Spanish reign for more than 300 years. Yung Amerika naman, hindi naman sila ganun kagrabe. Mga less than 50 years lang naman, no? And kasama sa kanila mga plano, eventually ang ibigay sa Pilipinas yung kanyang independence. Kaya noong 1934, ay inilabas ang Tidings-McDuffie Act. Narinig nyo na ba yan? Tidings-McDuffie Act. Yan ay isang batas na ipinasa ng US para bigyan ng kasarinlan ang Pilipinas within a 10-year transition. So, 10 taon. So, 1934 yun. So, dapat 1944, i-declare na malaya, no? Independent, sovereign nation ang Pilipinas. Pero yung 10 years na yan ay medyo na-extend. No? Kasi nagsimula na yung World War II or ikalawang digmaang pandaigdig. Tayo, naapektuhan tayo niyan kasi nasakop tayo ng, wala nyo anong bansa? Japan. No? So we were under Japanese rule from 1942 to 1945. Maiksing panahon lang, 3 taon, pero grabe yung hirap na dinanas ng ating bansa. Familiar po ba kayo sa mga comfort women? Yan, grabe yung trahedya na yan. So, yung 1944, na-move siya ng 1946. July 4, 1946, ibinigay ng Estados Unidos sa Pilipinas ang kanyang independensya. So, July 4, 1946, halos kasabay ng US independence, yung ating Independence Day. Yun yung Independence Day na kinikilala ng US. Pero several years after, nang si Diosdado Macapagal, tatay ni dating Pangulong GMA, ay naging Pangulo, ibinalik niya sa June 12, 1898, ang ating Independence Day. Kasi naniniwala siya na yung July 4, hindi mo siya pwedeng i-claim na true independence ng Pilipinas kasi una, ibinigay yan ng Estados Unidos. Kumbaga, mananakop namin kayo, binigyan nyo kami ng independence, tapos kasabay pa, nung independence nung, kumbaga parang hindi na kami makakaalis sa anino nyo. Kaya, nung maging presidente po, no, I think 1964, dineclare na balik na sa June 12, 1898 ang ating Independence Day. At mula noon, yan na yung ating sineselebrate. So, kaya tayo ngayon, 100
28 years na. Pero kung nasunod yung July 4, 1946, nasa 120 years pa lang ang ating independence. Okay, so kumuha mo ng 1/4 sheet of paper, pakilagyan ng pangalan, 1 to 10. Hindi, para lang malaman natin kung may nakinig. Ilan taon po tayo nasakop ng Kastila? More than 300 years. Eh, ng Amerika, less than 50. Japanese, 3 years. May nagdagdag. Grabe yun 3 years lang. Ano yung batas na pinasa ng Estados Unidos para sa kasarinlan ng Pilipinas? Tidings-McDuffie Act. Sinong presidente ang nagpalit ng July 4 to June 12, Independence Day? Diosdado Macapagal. Sino ang nag-declare ng June 12, 1898 independence ng Pilipinas? General Emilio Aguinaldo. Okay. So, kasi ang pinag-uusapan natin ngayon ay topic ng paglaya, di ba? So, pag sinabi nating, when we say that you are free, that means you are free from the influence, no, and control of another nation. No, kapag ang isang bayan para ituring na malaya, wala dapat na impluwensya or control sa kanya ang ibang bansa. Now, question ngayon mga kapatid, sa kalalagayan ng bansa natin ngayon, masasabi ba natin na tayo ay malaya? Yung ating message ngayon ay magkakaroon ng parallel. Kaya let's talk about the parallel. No, ano yung parallel lines? Yan. So, kung ano meron dito, meron din dito. Parallel lines. Kasi po yung ating journey to sovereignty ng ating bansa, may parallel po yan, no, na analogy sa atin pong spiritual freedom. So tayo, yung bansa nating Pilipinas, naka-experience tayo ng pansumandaling paglaya, no? Nakaalis tayo mula sa Kastila, pero nasakop tayo ulit ng Amerika. Tapos no, nasakop tayo ulit ng Japan. So, pero pag titingnan ninyo, 128 years, no, na tayong nakadeclare na independent nation, pero yung impluwensya ng mga bansang sumakop sa atin, no, yung Spain, US, and Japan, yung kanilang influence ay deeply engraved sa ating Filipino identity. Di ba? Sino rito ang mga may apelido o pangalan at parang Ernesto de la Cruz? Di ba? Spanish ang ano niyan eh. Sa mother side ko nga, ano sila? Las Trillas. Sa father side ko, De Luna. Di ba? Spanish ang origin. Yung ating mga pagkain, yung arroz caldo, di ba Spanish na ano yan? Kasi sa atin lang, lugaw lang yan eh. Di ba? Spanish bread. Di ba? Yung ating vocabulary, magbigay nga kayo ng salita natin na hango sa salitang Kastila. Marami, di ba? Lamesa, Silya. Halos, tayo na lang mga, magtatanong ako. Sino marunong bumasa ng analog na relo? Mula sa mga young people natin. Wala nang mga batang marunong bumasa ng analog na relo. Hindi nga, baka meron. Si Nea kasi parang hindi na to masyadong Pero sige na lang, Ate Nea, alika, para Sige, ako na lang ang lalapit. Sige, alika Ate Nea, dito ka para Pakibasa nga sa English yung oras natin ngayon. 10:29. 10:29. Ni wala man lang pagkurap. Okay, pakibasa sa Tagalog. Alas G... Alas G... Ika-sampung oras ng umagang 29.
Okay, thank you, Atenea. Okay lang yon. Kasi eventually, na-prove naman niya yung point ko. Pag pinagbabasa tayo ng oras, halimbawa, pag tinanong niyo ako halimbawa, anong oras? Magte-10:30. Ano sa Tagalog yon? Ano sa Tagalog yon? Dapat ika-10 at kalahati ng umaga. Pero sa atin, ang basa dyan ay mag-aalas 10:30. Spanish yun. Di ba? Sino rito yung, kaya madali lang sa atin kasi ano to sa Espanyol? Uno. Gis. Sinong marunong nang lagpas sa Gis? 1-1, 1-2. Di ba? Ano yung 11? 12. O, 26. 26 nga eh. 26. O, 60. 70. O, 60. 70. O, 80. 90. 100. Ayan. Doon na po nag-revert sa Tagalog. 100, 100. Pero may 100 sa Spanish. Unsyen, depende sa ano. 200, ganyan, depende sa ano. So, naka-engrave na malalim sa ating Filipino identity yung mga bansang sumakop sa atin. And alam nyo mga kapatid, totoo din yan sa ating spiritual life. So, yung buhay natin dati, bago tayo naligtas, meron yung mga naiiwang para mga residual leftover sa buhay natin. Tayo, before tayo naligtas, ano tayo? Makasalanan tayo, di ba? Before we were saved, we were all sinners. And sabi nung binasa natin kanina, kapag ikaw daw ay gumagawa ng kasalanan, ikaw daw ay alipin. Pero alipin ng ano? Basahin natin sa John 8:34. Sabi dito, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. So tayo, bago tayo naligtas, no? Bago natin tinanggap si Jesus sa ating mga buhay, tayo ay makasalanan. Gumagawa tayo ng kasalanan at tayo ay alipin. Hindi tayo malaya. We are slaves of sin. No, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Pero alam nyo, dahil sagana ang habag at dakila ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, tayo ay tinubos. Ano yung tubos sa English? O, kinidnap. Kidnap for? Okay. Pwede yun, no? Sa atin, yan ang ginagamit natin. We were ransomed. Tinubos tayo, no? Mula sa ating kasalanan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pareho na nangyari sa bansa natin. No, nakalaya tayo sa Spanish rule kasi binili tayo ng Estados Unidos mula sa kanila. Magkano tayo binili? 20 million US dollars. Pero tayo mga kapatid, tingnan nyo. Jesus bought us not with perishable money, gold or silver. He bought us with His precious blood. Binanggit po yan sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Sabi doon, alam naman ninyo kung ano ang ipinangtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno o sa mga ninuno ninyo. Ang ipinangtubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nawawala tulad ng ginto at pila, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. So meron talagang parallel, no? Dating alipin, pinalaya, may pagtubos na naganap. Another thing I'd like to share with you this morning when it comes to the topic of liberty or freedom is this, that there's no such thing as absolute freedom. No?
yung Pilipinas, so nasakop siya ng Kastila, ng mga Amerikano, ng mga Hapones. No, 128 years later, pwede ba nating sabihin na tayo talagang malaya na, wala nang influence, wala nang control ang mga bansang yan sa ating mga buhay? O pag-usapan natin yung mga bagay na pinapanood natin. Sino rito yung napanood yung Rosalinda? O sige, doon tayo sa mas sikat, Marimar. O, nakapanood ng Marimar, Rosalinda, Maria Mercedes, Mariela del Barrio. Kita nyo, di ba? Lahat kayo, kompleto ng DVD collection ni Thalia. Hindi, Thalia lang. O, epekto yan ng Spanish na Mexico, Spanish speaking din sila. O, pag nanonood tayo ng mga pelikula, mas prefer nyo ba yung local o yung mga gawang Hollywood? O, kahit hindi nyo aminin, mas malamang nanonood kayo ng mga Hollywood movies. Kahit nasa mga streaming platform kayo, Hollywood movies pa rin na pinapanood nyo na merong Tagalog na subtitle. Or kung mas malala kayo, gusto nyo Tagalog yung audio. Tagalog audio, Tagalog subtitle. Pero Hollywood movie, di ba? Oh. Yung mga telenovelas, impact yan ng Spanish sa atin eh. Yung Hollywood, yan? US. O, anong impact ng Japan sa atin? Anime, di ba? O, wala yata dito hindi nakakilala kay Naruto tsaka kay Goku eh. Di ba? So, malupit pa rin yung impluwensya ng mga bansang yan sa atin. At saka, tingnan nyo ng mga kapatid, yan, pinag-usapan natin, yung mga pinapanood natin, yung mga iniinom natin. O, Spanish latte. O, cafe americano. Matcha latte. O, di ba? Spanish, American, Japan. Yun pa rin ang natin. At saka ngayon tingin ko nga yung Pilipinas, ready na siya sa isa pang pagsakop. Oo. Ano? Korea. Feeling ko pag sinakop tayo ng Korea, sana naman South Korea, di ba? Sana South Korea. Feeling ko walang lalaban eh. Feeling ko gugustuhin ng mas maraming Pilipino na i-welcome na maging colony tayo ng South Korea. Mantakin mo, makakapunta ka na ng Korea, di ba kailangan ng visa? Di ba? Ganun yung epekto. Minsan tayo, welcoming na tayo sa pagpapaalipin. O, anong unang ilalabas na batas kapag nasakop tayo ng Korea? Libreng kimchi. Hindi, mamimigay ng libreng merchandise. Lahat na ng Pilipino may light stick. Kakanta tayo ng Bayang Magiliw, pero Korea na. Oo. Alam niyo mga kapatid, yung kwento ng kasarinlan ng ating bansa, meron siyang similar story sa Bible. No? Naalala niyo yung mga Israelites nung sila ay iniligtas ni Moses, no? Iniligtas ng Diyos through Moses, palabas ng Egypt. No? So, ilang taon sila? Almost 400 years. No? Mas matagal silang naging alipin sa Egypt kaysa sa atin ng mga Kastila. Then finally, pinalaya sila ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Hinati yung Red Sea, binigyan sila ng pillar of clouds by day, pillar of fire by night, binigyan sila ng mana, mga pugo para makain nila. Tapos nung nagkakasakit sila sa binigyan sila ng kagalingan ng Diyos. Tapos yung kanilang sandals, wala namang tindahan ng ng Skechers ng mga panahon na yun sa disyerto eh. Pero yung description sa kanila, yung kanilang sandals sa pinsa paa, hindi naman lang napudpud. 40 years yung journey nila. Pero mga kapatid, during their time in the wilderness, nung sila nagta-travel, alam mo nga sumasagi sa isip nila, yung buhay nila dati sa Ehipto. No, inisip na yung pagkain nila dati, iniisip nila yung dati nilang buhay. Kumbaga parang nakalimutan na nila yung kanilang paghihirap na dinanas. Malaya na sila wala na sila sa Egypt, wala na sila mga bondages, wala na sila mga chains and shackles. Malaya na, as in, literal, nasa labas sila ng Ehipto, malayo, lumalakad. Pero yung mindset nila, inisip nila sana, doon na lang tayo ulit. Lalo pag nakakaranas sila ng problema, di ba?
May challenge sila, may angal sila. Dapat binalik mo na lang kami sa ano, dapat doon na lang kami nagstay. Minsan ganun din sa atin. Yun sinasabi natin na impluwensya nung dati nating buhay na naiiwan sa atin. No, pinalaya na tayo sa buhay natin dati sa kasalanan, pero minsan may mga bahagi pa rin ng buhay natin dati na mahirap para sa atin bitiwan, na hanggang ngayon meron pa ring influence or power over us. Kaya pinag-uusapan natin itong topic about sa paglaya. Paano ba dinidefine ng mundo yung pagiging malaya? Walang di ba? Walang boundaries. Malaya ka, walang limitations, no? Pwede kong gawin kung ano yung gusto ko, no? Buhay ko 'to, no? Walang magsasabi sa akin, walang makakapigil sa akin. In short, parang pa-baby girls. 'Di ba? Hi, kami ang pa-baby at wala kayong pakialam, 'di ba? Kung pa-baby kami sa mga video namin. Parang ganyan yung absolute liberty, parang ganyan yung idea ng absolute freedom, no? Yun ang sukatan natin ng kalayaan, yung magagawa mo ang lahat ng gusto mo, no? Walang pwedeng question sa'yo. Pero mga kapatid, ang tanong, tama ba yun? Yun bang ibig sabihin ng tunay na kalayaan? Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, merong isda, no? Nasaan nakalagay ang isda? Sa tubig, no? Siyempre, isda yan eh. Halimbawa, isang araw, yung isda nagising siya, tapos sabi niya, sawang-sawa na ako sa tubig. Gusto ko nang lumaya. Tapos tumalon siya sa lupa. Malaya ba siya? Ano siya? Patay siya. Bakit? Kasi walang tubig. Kasi mga kapatid, yung isda, magsusurvive lang siya sa tubig. Kasi ang meron siya, gills, wala siyang lungs. Yung isda, hindi siya dinisenyo para mabuhay sa lupa. So, ang tanong, nung umayaw ba siya sa tubig dahil gusto niya maging malaya, lumaya ba siya? Hindi, na-dead siya eh. Namatay siya, mga kapatid. Kasi hindi siya meant to live its life in land. Dinisenyo siya para mabuhay sa tubig. At doon lang siya talaga may totoong kalayaan sa lugar kung saan siya nararapat, depende at base sa kanyang disenyo. No? Mga kapatid, ang tunay na kalayaan ay hindi ibig sabihin nun walang limitations. No? Ang tunay na kalayaan ay yung pamumuhay natin ayon sa disenyo ng Diyos sa buhay natin. Kasi we are no longer sinners, we are saved. So ano bang design ng Diyos para sa atin? Para saan ba tayo nilikha ng Diyos? So, number 1, nilikha tayo para makilala ang Diyos. Number 2, nilikha tayo para mahalin ang Diyos. Number 3, nilikha tayo para luwalhatiin ang Diyos. Number 4, tayo ay nilikha para sundin ang Diyos. And number 5, nilikha tayo para paglingkuran ang Diyos. Sabi po dito, pakitandaan na lang po ito, man was never created to serve himself. Man was created to serve God, because man, when he was created, was designed to become the manager and caretaker of God's creation. Totoo po yan, Pastor? Hindi po ba yan joke? O basahin natin sa Genesis chapter 1:26 up to 28. Dito muna tayo sa 26-27. Sabi, pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. So, gagawin na raw yung tao, sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya. Nilikha ang tao para daw po ano? Para mamahala, no? Ng mga hayop. Ano pang sabi sa verse 28? Sabi doon, binesbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo, ang tinutukoy yung mga tao, para mangalat ang mga lahi ninyo. At inulit ng Diyos, at mamahala sa buong mundo at pamahalaan, inulit ninyo ang lahat ng hayop. So mga kapatid, nung nilikha tayo ng Diyos, we were not given absolute freedom. We have free will.
Pero our freedom is not absolute. Hindi tayo nabuhay para sa ating mga sarili, hindi para paglingkuran ng ating mga sarili. Nilikha tayo para paglingkuran ang Diyos. Kaya ang tanong sa umagang ito, mga kapatid, ay hindi, may master ba ako? Hindi, lahat tayo may master. Ang tanong lang dito, sino? Sino ang aking master? Sino ang aking Panginoon? Sino ang aking Lord? So let's talk about new masters. Yan po ba yung masters of the universe? No? Yan po ba si He-Man? Hindi po. So hindi na tayo under ng Spanish rule, ng American colony, hindi na tayo under ng Japanese invasion. Pero pag binabasa mo minsan, lalo na sa mga political post, sasabihin, ang Pilipinas ay probinsya ng China. O kaya sabihin, hindi, ang Pilipinas yan ay mga tuta ng kano. No? Grabe lang. Akala natin, yan ang mas malaking problema natin, nasasakupin tayo ng China, o kaya ma-under tayo ulit under US government. Pero ano mga kapatid, we are sometimes enslaved by the most subtle of things. No, hindi na bansa ang mga pinag-uusapan natin na mga umaalipin sa atin. No, ano ba yung mga bagay na umaalipin sa atin? No, naglista ako ng mga mangilan-ngilan. Yung iba sa atin, alipin ng pera. Iba sa atin, alipin ng approval ng tao. Iba sa atin, alipin ng kalayawan. Iba sa atin, alipin ng kahalayan. Yung iba, alipin ng success. Alipin ng social media. O, yung iba, yung mga hindi makamove on, alipin ng nakaraan. O, yung iba, alipin ng sama ng loob. At tayong lahat, syempre, lahat tayo alipin ng kasalanan. Kasi mga kapatid, ang pagiging alipin po natin ay hindi na lang usapin ng kung sino ang sumasakop sa iyo, kundi kung sino or ano ang nakaka-impluwensya or may control sa buhay mo. So hindi na kailangan bansa na sakupin ka para maging alipin ka. If there are things in your life that are able to influence or control you, you become a slave of that. Sabi po dito, whatever influences you or controls you becomes your master and you become its servant. So kapag alipin ka ng pera, sino ang master mo? Pera. Kapag alipin ka, halimbawa mga kapatid ng success, ano ang master mo? Kapag alipin ka ng affirmation ng tao, ano ang master mo? Kung saan ka alipin, yun ang iyong master. Yun ang sinasabi dito, mga kapatid. Alipin ka ng mga bagay na nakaka-impluwensya at nagko-control sa buhay mo. Kaya tayo naman mga kapatid, kung tayo na-impluwensyahan at nakokontrol ng banal na espiritu mula sa Diyos, sino ang master natin? So, syempre si Jesus, no? Siya ang ating Lord, siya ang ating master. At kung Lord and Master natin siya, ano tayo ngayon? Di ba sabi natin kapag may Lord ka, may Master ka, alipin ka? O tayo, ganun din tayo. We are a slave. Pastor, akala ko ba ang pinag-uusapan natin ay freedom? Kasi nga mga kapatid, there is no such thing as absolute freedom. Yung isda, pag umalis sa tubig, hindi siya mabubuhay. No? So tayo din mga kapatid, naligtas tayo mula sa kasalanan, nagkaroon tayo ng bagong master, kaya nga new master. Mula sa kasalanan, si Jesus na ang ating Panginoon, siya nang sinusunod natin. Therefore, we are a slave. A slave of what? Kung si Jesus ang master natin, what are we a slave of? We are a slave of righteousness. Sabi sa Romans 6:16, hindi nyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Ang linaw, di ba? Alipin daw po tayo ng anumang bagay na sinusunod natin. Kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan. Kasi sumusunod sa kasalanan eh. At ang dulot niya ay ano raw po? Kamatayan. No? Pag sinundan nyo to sa Romans 6:23, sasabihin doon,
Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ni ano? So kapag kasalanan ang pamumuhay mo, yan ang sinundan mo, yan ang pinamuhay mo, dito ka talaga hahantong. Pero ang sabi po dito, pero kung sumusunod tayo sa Diyos, kanina kasalanan, ito naman sa Diyos, mga alipin tayo. Pag sumunod ka sa Diyos, alipin pa rin tayo. Pero, ang dulot na ng pagkaalipin natin sa Diyos ay ano raw po? Katwiran. Yung sa kasalanan, kamatayan. If Christ is our Lord and Master, we are still slaves, but no longer slaves of sin. No, we are now slaves of righteousness. So now, let's talk about true freedom. What is true freedom? So basahin po natin. True freedom is not doing whatever we want. Hindi po yun ang ibig sabihin ng tunay na kalayaan, no? Yung magagawa mo kahit anong gusto mo. True freedom is becoming what God created us to be. So parang isda, nilikha siya para sa tubig. So makakaroon lang siya ng true freedom kung saan siya inilugar, kung saan siya dinesenyo ng Panginoon. At tayo, ganun din sa buhay natin as Christians. Di ba sinabi ko, para saan tayo nilikha ng Diyos, in-enumerate natin. Yun ang true freedom para sa atin. And we can only gain access to true freedom through Christ. Kay Jesus lang. Basahin natin sa John 8:32. Sabi sa John 8:32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa ibang version, ang translation nito, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa English, you will know the truth and the truth shall set you free. Pero bakit ko pinili? By the way, ang version na ito ay yung Mabuting Balita Biblia version. Kasi dito, ito yung nag-iisang version na ang translation ng know, you will know. Sa mababaw kasi, malalaman. Dito, makikilala. Anong pinagkaiba nung malalaman sa makikilala? Yung malalaman, ang ibig sabihin nun, bagay. Pero pag makikilala, ano to? Person. Tama. Sabi dito, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, ini-imply, no, ni John, no, actually si Jesus, ang nagsabi nito, makikilala daw ninyo yung katotohanan at yung katotohanan na yun ang magpapalaya sa inyo. So, ibig sabihin, tao or personalidad ang tinutukoy dito na katotohanan na magpapalaya. Tapos, a few verses after that, sa verse 36, sabi ni Jesus, kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. So, i-connect natin mga kapatid. Kanina, sabi sa 32, makikilala ninyo ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya. Dito sa verse 36, merong ding nagpapalaya. Pero hindi katotohanan ang ginamit sa kanya na description. Ano daw ang ginamit sa kanya? Anak. Naka-capital A. So, sino to? Si Jesus, anak ng Diyos. So, yung katotohanan kanina na nagpapalaya, sa verse 32, sa 36, yung anak ng Diyos naman ang nagpapalaya. May posibilidad ba na yung taong tinutukoy sa 32 na katotohanang magpapalaya ay siya din yung anak na magpapalaya? Masasagot mo natin yan, yes. No, skip a few chapters, John 14:6, very familiar sa atin. Sumagot si Jesus, si Jesus mismo ako ang daan, ang pakibasa. Ulitin natin. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So sinabi ni Jesus, makikilala ninyo ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Sinabi ni Jesus sa 36, kapag ang anak ang nagpalaya sa inyo, talagang tunay na malaya kayo. So, yung katotohanan sa 32, yung anak sa 36, ay iisang nilalang, iisang personalidad. Yun ay walang iba kundi si Jesus. Kasi siya mismo ang nagsabi, ako ang daan, ako ang katotohanan.
So si Jesus yung anak na nagpapalaya, si Jesus yung katotohanan na pag nakilala mo, mapapalaya ka, mga kapatid. So ang tanong, kilala ba natin si Jesus? No? Saan tayo pinalaya ni Jesus? Sa kapangyarihan ng kasalanan. So kapag pinalaya ba tayo ni Jesus sa kapangyarihan ng kasalanan, ibig sabihin nun, hindi tayo magkakasala? Hindi. No? Ang ibig sabihin na pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan, hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. No? Wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa buhay natin. No? We are no longer under the influence or power of sin in our lives. No, nagkakasala pero hindi nabubuhay sa pagkakasala. Ito na, malapit na tayo matapos mga kapatid, huwag kayong kukurap. How do we exercise true freedom? Basahin natin sa Galatians chapter 5 verse 13. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Pero ang sabi ni Pablo dito, ngunit, no, huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kasi mga kapatid, tandaan po ninyo, kahit niligtas tayo ng Panginoon, hindi naman inalis sa atin yung ating free will. Meron pa rin tayong kalayaan gawin kung ano yung ating gusto. Kaya nga ang sabi, tinawag ka para maging malaya. No? Inalis ka na sa kasalanan. Malaya ka, sumunod sa Panginoon. Pero ang sabi ni Pablo, huwag mo naman gamitin yung kalayaan na yan para gawin mo pa rin kung ano yung gusto mo. Kasi mga kapatid, may payo din si Pablo. Sabi niya sa 1 Corinthians 10:23-24, isulat nyo na lamang po dyan kasi wala po dyan. Maari nating gawin ang kahit anong bagay, pero hindi lahat nakakabuti o nakakatulong. Huwag lamang sarili ninyo o ang inyong kapakanan, ang inyong isipin, kundi ang kapakanan ng iba. Sa English, everything is permissible, but not everything is beneficial. May magtatanong, pwede kaya akong tumalon sa building? Pwede. Kasi ang tanong mo lang naman ay kung pwede. Sabihin, kaya mo bang gawin? Siguro naman kung kaya mong umakyat ng building, malamang kaya mong maka-access sa rooftop, pwede kang tumalon sa building. Pero ang tanong, tama ba yun? Di ba? Pwede kang bumaba ng jeep na hindi nagbabayad. Pero ang tanong, tama ba yun? Di ba? O may nakaiwan ng wallet, pwede mong kunin yun. Pero ang tanong, tama ba yun? Everything is permissible, but not everything is beneficial. Malaya tayo mga kapatid na gawin ang mga bagay na gusto natin, pero huwag nating gamitin, no, para sa sarili lamang natin. So how do we exercise freedom? How do we exercise the true freedom coming from Christ? You see mga kapatid, freedom from sin means we have freedom to pursue righteousness. Hindi tayo binigyan ng freedom to pursue our personal and selfish interests. We were given freedom to pursue righteousness. So, pinalaya tayo para saan? Isa-isahin ko lang, kung gusto nyo isulat, kayong bahala. Pinalaya tayo, number 1, para magmahal. Next, para magtulungan. Next, para magpatawad. Next, para magpakumbaba. Next, para maglingkod sa ating kapwa. And next, para magpagamit sa Diyos. Doon sa mga binanggit ko, walang kahit isa doon na nakatuon sa sarili. Lahat yon para sa kapwa, para sa Diyos. O baka hindi nyo na naisulat, ito na lang po ang tandaan po ninyo, yung regarding the essence. The essence of our freedom is to become what God created us to be. Nilikha tayo ng Diyos for His glory. Nilikha tayo ng Diyos para sumunod sa Kanya. No? Para lumakad sa Kanyang katwiran, no? Sa Kanyang kabanalan. Yun ang essence ng ating kalayaan. Hindi para gawin kung ano yung gusto natin, kundi para masunod yung kalooban ng Diyos sa buhay natin.
Amen po ba? So, we conclude this message with this. Sorry. Naku, ayaw na tayong patapusin. Conclusion eh. Ayan. Sorry, ayan. Conclusion. Christ has ransomed us with His precious blood. And by His sacrifice on the cross, we have been set free. No, dahil sa ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, naka-experience tayo ng tunay na kalayaan sa ating mga buhay. Our liberty may be free, kasi wala naman tayong ibinayad, but it was very costly. No? Because the Son of God laid down His own life for you and me. So the challenge for us, my dear brothers and sisters, is let us use this freedom to serve others, to glorify God, and no longer be a slave to sin. Kaya nga, ang title natin, Paglaya, Be a Slave No More. Huwag na tayo magpaalipin ulit. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 1, isulat nyo na lamang po dyan sa inyong mga notes. Galatians 5:1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin muli. Malaya na tayo dahil kay Christ. So wag na tayong bumalik pa. Wag na nating bisitahin yung mga dati nating kulungan, yung mga dati nating kadena, yung mga dati nating tanikala. Wag na nating balikan, limutin na natin yan. Move forward na tayo sa buhay natin. Wag na tayo yung parang mga Israelites na parang ninanais pa nila yung buhay nila dati. Wag nang ganun. Kasi baka masayang lang mga kapatid, yung pagpapalayang na experience natin mula sa Panginoon. Parang ganito, isinuka mo na, kakainin mo ba? Sino ritong gutom na gutom, kakainin sarili niyang suka? Di ba? Walang ganun. Kaya nga sabi nila, sino lang kumakain ng sarili niyang suka? Aso lang. Grabe kasi yung panghihinayang niya. Hindi ko alam kung kailan ako kakain ulit, kaya kainin ko na muna to. Pero tayo, hindi naman tayo abot sa ganyan. Kaya mga kapatid, pahalagahan po natin yung ating kalayaan at gamitin natin yan para sumunod sa Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo sa umaga pong ito. Pasensya na po kayo, maiksi lang po yung message, ano. Pero sana po natanim sa ating isipan yung mensahe ng Panginoon. Sa oras na ito, awitan po natin ang ating Panginoon. Patuloy po natin siyang purihin. Patuloy po natin siyang sambahin. Hallelujah. Sala ko'y pinatawad mo, nilingap sa pag-ibig mo. Kailanman sa'yo, sa'kin, ikaw ay tapat. Kahit di nararapat, sala ko'y pinatawad mo, nilingap sa pag-ibig mo. Kailanman sa'yo, sa'kin, ikaw ay tapat. Kahit di nararapat, pupurihin at sasambahin ang
Panginoon, marami pong salamat, O Diyos, muli sa iyong mga salita, sa iyong presensya na naramdaman namin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong dakilang habag at biyaya sa aming mga buhay, Panginoon. Na nung ikaw, Panginoon, ay tanggapin namin, Panginoon, bilang Panginoon at tagapagligtas, ipinagkaloob mo rin sa amin, Panginoon, ang isang natatanging regalo, Panginoon. At ito ay ang kalayaan, Panginoon, mula sa kasalanan, Panginoon. From now on, Lord God Jesus, we no longer live a life of sin. And we have embraced our identity as slaves of righteousness. And from now on, Lord Jesus, we shall use our liberty to be of service to others and to give glory to your name, Panginoon. Ano man ang aming gawin, Panginoon, O Lord God, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, may nakakakita man o wala, Panginoon, gagamitin namin, O Diyos, ang aming kalayaan para ikaw ay maparangalan, Panginoon, para ikaw ay maitaas, patuloy na maluwalhati, at kung makita ng mga tao ang aming mabubuting gawa, Panginoon, ikaw ay maitataas, Panginoon, at makikilala ng lahat na ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa regalo ng kalayaan, Panginoon. And Lord, do not allow this freedom to sit inside us, Lord Jesus. Dalangin namin, Panginoon, give us, O Lord, the courage to impart, Lord Jesus, this same freedom to other people, O Lord God, who are still under the burden, under the chains and shackles of their sins, of their past, of their wrongdoings, Lord God. Hayaan mong ipaabot namin, Panginoon, sa mga taong ito, Panginoon, ang ebanghelyo ng mabuting balita, ng pagliligtas at ng kalayaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Oh, we thank you, Jesus! Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Maraming salamat muli, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, O Diyos, ang mataas na papuri, pagsambat, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, mga ate, mga po. At para po sa mga susunod na gawain, binabalik ko na po sa atin pong worship leader. Amen. Ayan. Amen. Sige po, bago po tayo dumako sa ating tithes and offering, sa pagbibigay po ng ating tithes and offering, tiyatawagan ko po si Kuya Ryan Parilla, para po sa iba pang mga announcement. Amen. Yun po, good morning. So lahat po ba tayo, blessed tayo today? Amen. Yun po, ngayon po may konting announcement lang po ako. So, bago po ang lahat, ano po napansin nyo kanina, past 2 weeks, nabang praise and worship tayo? Maganda, no? Napansin nyo na po ba yung keyboard? Amen. So, yun po, last May, di ko matandaan anong araw. Wait lang po, 3 weeks na ba pas? May ano nga yun? Ha? Sorry po, matanda. Ito. Ayan po, wait lang po ha. Last May 24 po, so nagpunta po kami nila Pastor Marco together with the singles. Taas nyo kami singles. Ayun o. Punta kami sa SM Mega Mall, hindi para gumala, kundi para po mag-check ng keyboard. So nakita nyo po yung keyboard natin, Phantom 8. This one po is flagship keyboard. Kumbaga kung may telepono kayo na iPhone 17 Pro Max, ganun po yung level ng keyboard na to. So, kaya po kami nagpunta doon, una po is
syempre, sa burden po na wala po kasi tayong sariling keyboard. Alam niyo po yun, for the longest time, when we started the church, the Zoe Church, wala po tayong gamit. So, yung nag-start, naalala ko dati nung nag-start tayo, meron tayong, yung JBL na ipinahiram ko, tapos yung gitara, tapos yun po, na eventually na i-donate na rin po yung gitara, pero yung keyboard, wala po tayo. So, this improvement po is parang ano po siya, parang alimbawa, nung nagpa-tiles po tayo, so on that aspect, para gumanda yung simbahan natin. Ito naman pong keyboard is para naman po, gumanda yung praise and worship, gumanda yung tunog natin, magkaroon ng mas magandang quality ang pagpupuri sa Panginoon. Di ba masarap magpuri sa Panginoon? Pag quality yung ginagamit natin. So yun lang po, nag-encourage po ako today. Ang daming sinabi. So, actually, nanghihingi po ako na, sineshare ko po sa inyo yung burden. So, actually, ako po yung unang nagka-burden na, baka po pwede tayong bumili ng keyboard para sa simbahan. So, ngayon po, yun na nga po, nakabili na tayo. So, flagship po yung binili natin because po, tinitingnan natin in the long term na itong keyboard na to magagamit hindi lang ngayon kundi pag nag-upgrade yung church, lumaki yung simbahan, dumami yung tao, yun na po yung forever keyboard natin. So wala nang palitan. So in line with this po, gusto ko lamang pong sabihin na actually kinuha po yung keyboard via credit card. So may babayaran po monthly and siguro nasa around nasa 10,000 something siya. Pero kinuha po siya in zero interest. Sa tulong po ng kapatid natin na nagpakaskas para po mabili natin mabili po natin tong keyboard. So, ang monthly niya is around 10,000 something. Pero hindi ko po alam yung sure na figure. Pero ang good news po, meron na pong sumagot ng 2,500 na monthly. Kasi actually, babayaran siya ng 12 months. Amen, di ba? Amen. So, konti na lang po. So, meron pa pong natitirang 7,500 monthly. So, nag-share po ako sa inyo ng burden. If kinakausap kayo ng Panginoon, if you have burden also for the ministry, pwede po kayong mag-approach sa akin o kaya po sa sa other singles like si Ate Reg or si Michelle, kung gusto nyo pong mag-chip in or mag-share para po dun sa ating magandang keyboard. Okay po ba yon? Amen. So yun po, pwede na po kayong pwede nyo kayo approach o pwede po kayong mag-chat sa amin if you are willing. So again, yung 10,000 may sumagot na po ng 2,500, 7,500 na lang po yung bubunuin natin. So that's zero interest, 12 months. After 12 months, may maganda po tayong keyboard. Amen? So lahat naman po natin to ay binibigay natin at ginagawa natin out of love para sa Panginoon. Amen po? Ayun lang po. Maraming salamat. Sige po. Wala naman pong maximum or minimum amount. Kagaya po, meron pong ng 2,500. So kung meron naman po, kung kayo po hinihipo ng Panginoon, akin yung 5K. Mas maganda, po. Pero kung kayo po, kung ano po ang makayanan, wala pong problema. At hindi po ito sa pilatan, This is a voluntarily na gagawin natin para sa Panginoon. Hindi po siya rin na tinitingnan na, ang kaya ko lang 100 a month. Why not? So ang kaya ko 200 a month. It will be for the benefit of our church and for the benefit para po sa kalwalhatian ng Panginoon. Amen po. Amen po. Binabalik ko na po sa ating pong song leader. Salamat po. Amen. Sige po. Natawagan ko po na ating usher and usherettes para po umikot at nagbigay po tayo sa Panginoon ng may galak at saya. Ayan. Sige po. Amen. I lay my life down at your feet. You're the only one
Amen. Sige po. Tayo po idadako na sa ating huling parte ng ating service. Sige po, inayahan ko po muli na tumayo na po ang bawat isa. Amen. So let's bow down our head. So let's pray. Yes, Lord, dear Father God, maraming salamat po sa umagang in-orchestrate mo, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Lord, sa word na narinig namin, Panginoon Diyos. Lord, Panginoon, maraming salamat sa iyong dugo, Panginoon, na naglinis sa amin. Binayaran mo ang aming makasalanan, Panginoon Diyos. We thank you, Panginoon Diyos, and we love you, Panginoon Diyos. And Lord, we are thankful, Panginoon, sa mga kamay, Panginoon, na nagbigay para sa iyong gawain, Panginoon. I-bless mo po ang kanilang mga kamay, Panginoon. I-bless mo po ang kanilang buhay, Panginoon. May you provide, Panginoon, their needs, Panginoon Diyos, because we know that you are a God of provider, Panginoon Diyos. And Lord, we are praying, Panginoon, sa mga mag-volunteer, Panginoon, na magbayad din, Panginoon, at tumulong, Panginoon, sa kailangan ng church, Panginoon. I-bless mo po ang kanilang mga heart, Panginoon Diyos. I-bless mo po ang kanilang mga kamay, Panginoon Diyos. And provide din, Panginoon, sa kanila. And Lord, we are thankful din, Panginoon, sa mga walang sawang nagluluto, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Lord, sa sipag na binibigay mo po sa kanila. Maraming salamat po dahil may nakakain po kami, Panginoon Diyos. And Lord, sa aming pag-iwahiwalay, hanggang magkita po kami next week, patuloy ka pong sumama sa amin, Panginoon Diyos. Patuloy po kaming tulungan, Panginoon Diyos, sa araw-araw, Panginoon Diyos. Lord, sa inyo po namin binibigay lahat ng papurit pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Papurit palakpak sa Panginoon Diyos. Amen. Amen. Para po sa ating mandatory. Tapos na po ba lahat ng adult? Sino ba po? Pwede po kayo mag-volunturo. Or mag-voluntary. Parang si Daddy Amor, di ba po nakapag-picture? Parang di ba po, no? Si Daddy Amor. Di ba po? Okay ba? Si Daddy Amor daw po. Tapos na si Daddy Amor. Hindi ba? Si Kay Jairus daw. Volunturo. Kay Jairus. Volunturo. Ikaw na to.